Guys, ito na yung Yamaha Fasio. Nasa tapat na natin siya. Ano, boss? Ay, bukas daw. Gamitin ko yung mga natutunan ko sa Valorant, Counter-Strike, Crossfire, Warak. Lakas. Lakas pa rin na recoil nito. May big bike ka agad sa harap natin. God, ang dami. Ang dami motor. Pugi nung kotse, oh. Hi guys! Good morning, good morning, good morning. Today, sobrang exciting na mangyayari sa atin. Kasi, matatry ko na yung isa sa mga dream scooter ko, which is the Yamaha Fasio. May pupuntahan tayo sa Makati para makapag-rent ng motor. I-share ko sa inyo mamaya pagkapunta natin doon, yung mga details about it. Kasi may mga iba rin silang motor na pinapahiram. And then second, pupunta naman tayo sa Tough Guy shooting gamit ang ating nirent na Yamaha Fasio. So may promo kasi yung Tough Guy shooting na 500 pesos kasama meron ka ng 12 bullets at 1 paper chart na paggagamitan para sa shooting mo. And then after that, pupunta na naman tayo sa parang coffee shop na para siyang Malamoto Street na nakikita niyo dati sa BGC na tinatambayan natin. It's located around Taguig. First time po pupunta ron, kaya bala ko dalhin doon yung mga subscriber na nag-aaya mag-rides, diba? Tambay tayo ron, tapos kwentuhan lang, kape, chill ride. So, yun. So, dadalamin ko siya mamaya para if magandang location siya, pwede natin siyang puntahan. So, ito magbe-breakfast lang kami tapos ride tayo papunta ng Makati. Meet natin yung owner ng Fasio, yung magpaparent sa atin. May motor siya na Honda PCX at Honda ADV 160 at itong Fasio na hiramin natin. So, tara! Hola guys, so we're here na at Makati. We are approaching dun sa condo na paghihiraman natin ng motor, yung JR Rental. At 2 minutes away na lang, medyo napaaga kami, 8 o'clock dapat kami pupunta. Ang lubag ng biyahe kasi linggo ngayon. Sobrang sarap talaga bumiyahe na linggo. Uy, blinking yung red light so we can go, right? Pero menor. But slow down if it's safe. Kasi naka-blinking siya. Naka-blinking, padaan po. Kakatakot dito sa Makati kasi mamaya di pala pwede mag-go. Yee! Pababa. So sobrang excited na ako magamit si Fasio. Kalahin mo, yung unang Yamaha motor scooter na matatry ko, si Yamaha Fasio pa. Di ko in-expect yun. Kaya sobrang thank you kay JR Motor Rental. Dahil may experience natin siya for 699 pesos lang, guys. So we're here at Eton Makati Towers. Pero saan ko siya kikitain? Parang may restaurant siya na tinuro sa akin eh. So I'm gonna turn right here sa De La Rosa. Ayun yung Kawa Ramen. Dito kayo magkikita sa Kawa Ramen eh. Hihintayin ko siya. Ito, dito ata kami magmi-meet up. Eton Makati Tower. So I'll wait somewhere here. Dala yung Fasio. Hello, hello. I think you just park it there. I can leave it here? Yes, yes. What about later? Not just a while lang. Okay. I think Indonesian si sir, yung owner ng JR Motor Rental. Give it a slide. No? Sorry? Yeah, it's okay. So, this is the ORCR. Okay, thank you. Unit. My role is every time people rent the motorcycle. Are you from Indonesia? Yes, sir. Apa kabar? So here's my ID. This is my government ID. Sorry, it's only a black and white. We don't have colored ink for my passport. Okay. I go to basement 5. Basement 5. Basement 5. Okay. Okay. From here to basement 5. I meet you there. Okay. I watch your video eh. Really? The ADV. ADV? You go to Marilaki. Marilaki, yeah. With your girlfriend. Yes. Then that is how encouraged me by the ADV. Really? Oh, that's so nice. Nice. Na-encourage daw si sir dahil doon sa vlog natin ng ADV Park 160. your motorcycle outside there. Yeah. Outside Where? your house. Yeah, beside the street. There's a no, not in front, directly in front of our house. There's a street beside us. Yeah. I saw your video. You put extra key. Ganyan. Yeah, for safety. Because that was not my motorcycle, the ADV, so I have to really be careful with that. Yes. So somebody's renting the ADV 160 right now? Maybe someone use it. Okay.
Okay na. Alright. So ito guys yung PCX 160 na pinaparent ni sir. So how much do they have to pay for renting the PCX 160? PCX, 1 day, 1,200. 1,200 for the PCX 160. And CD also 1,200. But if they rent for 3 days, we give additional 15% discount. Pag 3 days daw guys may 50% discount. So 250 kilometer yung limit. If sasobra kayo sa 250 kilometer, it's 10 pesos per kilometer. So guys, ito na yung Yamaha Fazio. Nasa tapat na natin siya. Kaso hindi ko pa siya ma-review kasi nandito pa tayo sa tapat ng building ng Makati. So i-review ko siya mamaya dun sa cafe shop na lang para hindi tayo nakakasagabal dito sa entrance. Pero i-review natin yung first impression. Ayan na, lumabas na yung panel niya. Ang odometer niya is 4,118 km. Ito yung unang upo. Ang baba lang din niya talaga. Tapos ang gaan na, ramdaman ko agad yung gaan niya. So tara, i-on ko na yung motor, i-cold start ko na siya. Ayan na, umu-on na siya. Ang tahimik lang ng tambucha niya. So tara. Ang gaan. Naninibago ko. Tara. So sa motor na to may nakikita na ako mga aftermarket, kaya mamaya i-vlog ko na lang siya. Pakubaw eh. So kanan po rito tapos kakanan. Kanan ulit. Salamat po. Thank you po, thank you po. Ay, napipindot ko yung busina. Grabe, naninibago ko sa footboard ko. So height ko is 5'8". Tapos ayan, malawak naman yung footboard natin, spacious naman yung sa paa. Nakakapanibago lang kasi lumit yung motor ko. Galing ako sa malaki. Oops, ito may hams, tigati suspension. Ooh, nagulat ako sa ano niya, suspension niya, expected ko matigas. So ito pag liliko tayo, smooth naman siya, responsive naman kaagad pag pag ililiko niyo siya. Nakaklose ang Ayala ngayon kasi Sunday Marathon, parang nangyayari sa Mall of Asia. So most likely, dadiretso tayo rito. Okay lang, maluwag naman ng kalsada. Ayun o, ipupunta kayo ng Sunday, ito yung itsura nya. Wow, sarap tumakbo rin dyan, oh. Hey. Actually, I'm not expecting so much from its power. Kasi alam ko na sa 8.5 horsepower itong motor na to, which is not bad sa ganitong scooter. Kasi ang importante sa scooter na to is yung fuel consumption niya, na makakatipid kayo, na pang very practical para sa Pilipinas. At madrive kayo ng point A to point B na may aesthetic look ang inyong motor, di ba? Ang pogi. Nakakapanibago mag-drive ng ganitong motor. Yung galing ka sa malaki tapos bigla kang magmamaliit. Ano? Ano raw? Ano, boss? Kasing box ni ate. Ay, boss daw. Thank you, boss. Thank you, boss. Bait ni Kuya Move It. I like to move it, move it. So guys, sa JR Rental, meron silang motor na ADV 160 na may rent nyo sa 1,200 pesos na 250 km maximum distance nyo. Pero pwede naman kayong magdagdag doon ng 10 pesos per kilometer pag sumobra kayo. Pwede silang PCX 160 ABS na nasa 1,200 for 250 kilometers, and overnight lang yun guys, 24 hours. At what we have here in front is the Yamaha Fazio 125cc for 700 or 699 pesos lang, and for 250 kilometers also. And it's only for 24 hours din. Ito yung maganda guys, pag gusto nyo makisabayan sa mga tropa nyo na hilig gumala, tapos wala pa kayong motor, at least ito makaka-rent kayo, diba? For that much amount, magagamit nyo na yung dream bike nyo or yung dream scooter nyo. Kung balak nyo bumili ng ADV 160, balak nyo bumili ng PCX 160, balak nyo bumili ng Fazio 125, try nyo rito sa JR Rental. Sobrang dali lang din manghiram. Magdadala lang kayo ng 2 government ID at syempre yung bayad ninyo. At make sure syempre ingatan din natin yung motor kasi hindi atin ito. Kahit sabihin natin ni-rental natin to, syempre hindi sa atin to. Grabe, ang lakas din niya. Tignan nyo guys, 66, 68, 69. May angkas ako nito 70, 72, 73, 74.
For 125cc, ang lakas na rin ito. Pugi ng kotse oh. Pag ganyan sasakyan ko talaga naka-clear clear window ako para hindi kita talaga yung nag-drive eh. Sarap i-flex niyan. Ayun, nakalagay Tough Guy Shooting Club. Pat saan ang entrance? Ito entrance. Ito. Saan po pwede mag-park? Ito andang. Sige, baba ka muna. Thank you po. Ay, sorry. Sobrang dali lang niya i-park ko. Thank you po. Tapos ito yung side stand. Namamatay din yung motor natin pag nakaano yung side stand. Katulad sa ibang brands ng scooter, sa mga latest brand ng scooter. Tapos pag isi-center stand nyo siya, napakadali, napakagaan. Excited na akong i-review ka mamaya. Pero magta-tough guy shooting muna tayo. Kaya mag-ready lang kami. Hello po. Okay lang po may camera. Ang content lang po. Salamat. So open sila from 8 AM to 5:30 PM. Yung sa promo namin, sir, yung Beat the Heat, 12 rounds po ang... Beat the Heat, 12 rounds. Tapos isang paper chart po, no? Gusto niyo po bang mag-try ng shotgun? Pistol. Ikaw gusto mo? Pistol lang mula. Ako pistol lang ako. Pistol lang po. Pag shotgun, magkano yung presyo niya? 60 ang per bullet. 60 per bullet. Isa lang pala yung, isa lang yung allowed na i-try. Bawat isa ha. Bawat isa, okay. Okay, may eyeglass tayo rito. Pero pwede naman yung salamin mo. In case Meron niya tayong headset. Tingnan sa loob guys, oh. Gagamitin ko yung mga natutunan ko sa Valorant, Counter-Strike, Crossfire, Warak. Cut nyo lang. Release. Press na. Ayun yung pasamang dito ng vlog. Then, hila release mo. Lakas ton. So ito yung kinalabasan ng kay Mimido. Nice first start. Good job. Bigat din pala nung ba? Yung proper. 4. Lima. Lakas. Lakas pa rin ng recoil nito. Ay, yabang. Guys, ito yung sa akin. Tira nyo naman. Ito yung kay Mimidong. Shooter. Pirma ko na lang. Ato yan. Pirmahan mo. Thank you po. So, thank you sa Tough Guy Shooting. Sir, salamat po. So, if masama loob nyo, gusto nyo mag-release ng stress, punta kayo rito. May mga parkingan naman ng motor, meron naman sasakyan. Ang pogi ni Fazio. So, ayan, thank you Tough Guy Shooting. Nakaka-relax siya, na? Nakakaganda ng mood. Kaya pala ibang mayayaman, ganyan yung pampatanggal nila ng stress. So guys, since nandito naman tayo, wala na maganong tao at tahimik naman, I guess dito na natin siya reviewin. Ang maganda naman yung lightning niya, maliwanag naman, para at least makita natin yung bawat details na meron sa kanya. So guys, what we have here is one of my dream scooter, yung Yamaha Fazio 125cc. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito, yung aesthetic look niya, pero medyo modern na yung itsura niya, makikita niyo naman. Sa side mirror pa lang normally pag isang retro bikes ay laging pabilog ang niya, side mirror. At normally medyo minimalist looking lang na parang simple. Wala siyang fairings na black dito. Pero actually that's what make this scooter beautiful. Yung pagiging unique niya sa ibang scooter katulad ng Kymco, like katulad ng Vespa Primavera, katulad ng Benelli Paranea.
Eto, binigyan siya ng Yamaha ng very unique looking, pero actually sobrang cute niya, sobrang ganda ng pagkaka-style sa kanya. Pero sa motor na to may mga aftermarket na nilagay dito. Yung kanyang silinyador, nilagyan nila ng aftermarket na pang grip. Actually, ang ganda nito kasi malambot siya. Bagay siya sa pang retro looking. And then, itong phone holder kasama na to pag nag-rent kayo ng motor sa kanila. Tapos, what we have here is still a key. Wala pa silang keyless ng Fazio. And then, meron tayong bilog na LED headlight. Actually, medyo oblong na siya. Hindi na siya bilog, hindi na siya round. Ang ganda ng panel niya, guys. Nakikita niyo ba yung panel? So, sa panel niya, naka-display yung battery. Naka-display yung odometer. Naka-display yung trip meter. May trip meter siya. Naka-display yung time. Kaya ba lang nito sa other Yamaha brands ay wala siyang tachometer. So, lang naman. Meron siyang idling stop. Itong idling stop, guys, ito yung pag 3 seconds na sa gitna ka ng kalsada na sa traffic ka, automatic siyang mamamatay. Sobrang helpful nito sa mga nagtitipid sa gas. Ako, para sa akin, hindi ako kukuha ng motor na walang ganito. Kasi ang tulong nito, at least pag nasa kalsada ka, automatic siyang mamamatay. Hindi agad-agad mangingiti yung engine oil mo. Tapos makakatipid ka pa sa medyo modern na pagkakagawa rito kay Fazio kasi sa technology na nilagay sa kanya. Tapos meron na rin siyang hazard, hindi mo na kailangan ng hindi mo na siya kailangan bilan ng aftermarket na pang hazard. Sa headlight naman, ito, sa headlight niya hindi siya ganun kalakas, pero normal naman yan, halos lahat naman ng scooter ganun eh. Tapos sa busina niya, medyo mahina, kaya pag ganun, syempre papa-install na natin ng piyaya. Tapos on natin siya. Pakinggan niyo yung tunog. Ayan yung tunog niya. Naman tayo rito. Itong Blue Core Hybrid na lumalabas rito, guys, ito yung nagbibigay ng additional assist power sa ating makina na kinukuha niya sa ating battery. Actually, ngayon ko ngayon ako nakarinig ng ganun. Pero habang dinadrive ko siya kanina, actually may hatak nga talaga siya na hindi mo akalain kasi ang kanyang horsepower sa 8.3 lang ang kanyang horsepower, pero pag dinrive mo na siya, di mo akalain na ganun pala yung lakas na kaya niya pang ibigay. Actually, di ako ganun nag-expect sa lakas niya, pero na-impress ako sa kanya. Maybe because gawang Yamaha, kasi normally alam naman natin ng Yamaha ay gawa sa talagang malalakas na motor, malalakas ang hatak lalo na sa simula. Ayun yung medyo pinagkaiba nila kay Honda. Si Honda kasi para sa akin more on gas consumption, mas tipid siya. Pero durability parehas naman sila ni Yamaha. Parehas naman silang matibay. Especially, syempre, gawang Japanese brand ata yan. Tapos, silip naman tayo sa gulong. Gulong, guys, gumagamit siya ng Dunlop. At ang kanyang size ay 110 by 70 by 12. So, parehas sila ng size sa likod. Hindi na rin ganun kasama. Naka-disc brake tayo sa harap. At dito naman sa likod, guys, may kita nyo, naka-drum brake siya. Tapos, puro kung ako mag-upgrade nito, I think kaya ko pa siyang palakihan ng 120 sa likod, tapos 110 sa harap. Kasi first time ko lang din makita ng parehas na size na gulong sa harap tsaka sa likod So ako siguro lalakayan ko ng onti ito. Pero actually it's not that bad, guys. For 110 tapos sa ganito kalit na scooter, malaki na yung size ng gulong niya. Tapos punta naman tayo rito sa likod, sa pasahero nyo. Tingnan nyo, ang ganda naman nung kapitan ng pasahero nyo rito sa likod, diba? Tapos sa gilid naman natin may foot peg tayo na napakadali lang buksan. Kasi nagkakagas-gas na siya rito. Siguro ako bibili ako ng aftermarket na rubber na pwedeng ilagay dyan pag sobrang gas-gas na siya. Tapos alam ko ang purpose ito hindi lang parang design, kung hindi para pwede mo siya paglagyan ng saddle bag. Ang motor na ito gumagamit ng single cylinder, 2 valves, 4-stroke, air-cooled system at single overhead cam engine. Tapos nasa bigat siyang 95 kilo, guys, grabe. So ito isa sa actually ito yung pinakamagaan na motor na na-try ko. Kung lady rider ka or hindi ka ganun kalaking lalaki, sabi natin nasa 5 flat ka, perfect na perfect tong motor na para sa'yo. Kaya mo upuan. Bubuksan natin yung motor niya. Ayan yung kanyang seat compartment. May libre na siyang socket dito. Tapos ito yung pang fuel save niya. Tapos ito yung fuel tank natin na may capacity na 5.1 liters. Guys, sobrang tipid ng 5.1 liters na. Sabi ko nga, from Manila makakarating kayo na San Jose City sa norte ng may sobra pa. Ano to? Okay, so pag sumobra yung tank nyo, sumobra yung pagkagas sa inyo,
May butas doon, doon siya pupunta. Okay. So ito yung Y-Connect na ano. So ito yung Y-Connect niya na may kasama na rin QR code. Yung Y-Connect guys, ito yung para makita nyo raw yung mga basic information na makikita nyo sa panel, kung saan din nakapark yung motor nyo, which is very helpful. Pero may tanong ako sa mga naka-Yamaha scooters na may Y-Connect guys. Talaga bang pag tinatanggal nyo yun, pag binibili, bagong bili sa kasa, pinapatanggal nyo na yun? Kasi daw, may nagsasabi daw ako na malakas maka-absorb ng battery yung Y-Connect. Pero para sa akin, very helpful nun. Para kang na may GPS, tsaka madali makita yung information within your sa loob ng motorcycle mo. Pero kayo ba, comment nyo naman kung maganda bang nakastay yung Y-Connect or no. Tapos ito nga yung compartment. Ito yung ORCR. Ang bait nung pinag-rental natin ng motorcycle, kasi kita mo may kapote, may balaklava. Try natin yung helmet ng ating OBR. Try natin sa loob kung kakasya. Ito LS2 guys, LS2 Twister. Tignan natin kakasya, kasi ang dami ko na napanood na hindi ko makasya yung helmet nila rito. So let's see, kasi para sa akin malaki siya, pero try natin. Tapos ayan oh, i-press mo lang. Kumasya, di ba? Magdala ka lang ng half face helmet pagkapasok ko sa opisina. Kahit wala kang box, malalagay mo na yung helmet mo sa loob. So ito, kukunin na natin yung helmet. Papaupuin natin yung OBR para makita nyo siya na nakasakay sa motor. Yung height ng girlfriend ko is 5 flat. Okay guys, so ito yung itsura nyo pag 5 flat kayo. Ayan yung girlfriend ko, diba? Ang kinagandahan dito sa Yamaha Fazio, alam nyo bang 365mm yung ground clearance nito? Mas mataas siya ng 1mm kumpara kay PCX. Kasi ang kinagandahan sa mataas, kasi nandito guys yung battery. Syempre alam niyo naman pa nagbaha, pero I think it's very secured naman. Pero kahit pagbaha, huwag nyo pa rin ilulusong to kasi nasa ilalim yung battery. Pero very helpful yung ganito kataas sa ground clearance ha. Hindi porke maliit siya binabaan nila, like sa Vespa. Pero okay lang yan, di naman porke mataas yung ground clearance niya ibig sabihin tumaas yung motor, dahil yung kanyang seat height ay nasa 750mm. Kung kay PCX ay nasa 764, ito naman ay 750mm. Tsaka para sa akin, ang ganda ng upuan niya guys, malambot siya, ang ganda ng pagkaka-stitch sa kanya. Kanina nakaupo ako sa kanya, alam mo yun, parang di mo rin ramdam yung angkas mo kasi ang luwag. Very spacious yung upuan niya. For your, titignan mong maliit siya, pero actually medyo malawak din siya. Sa Fazio pala makukuha niyo siya for 92,900 pesos. May 5 kulay na siya. Itong ivory white, meron tayong red, meron tayong pastel blue, meron tayong cyan, at meron tayong matte orange na nilabas ang Fazio this 2024. So pupunta na kami ron sa coffee shop at dadalhin namin kayo ron gamit tong Fazio. Ako lang in my own opinion, ito lang yung mga medyo gusto kong mabago kay Fazio. Okay, mga disadvantage ko lang para dito kay Fazio, yung mga minor changes lang, kasi alam naman natin wala namang perfectong motor, diba? Ito lang naman yung mga gusto ko sa kanya mabago. If ever magkakaroon ng bagong variant ang Yamaha Fazio at i-upgrade nila, sana magkaroon ng ABS version. Laking tulong nun sa kalsada para sa akin. Pero syempre, mag-aangat na yung presyo niyan, diba? Hindi na siya ganun ka-budget friendly. Pero sa mga at least may option ka lang, pwede ka mamili. Tapos gawin nilang keyless na yung kanyang susi, para at least hindi every time nandyan yung susi mo, makakalimutan mo. Mas safe para sa akin pag keyless. Tapos ito, yung power socket, sana next time gawin nilang USB na, yung hindi ka nabibili ng adapter dito, naka USB type na siya. Katulad niyan ngayon, so i-charge ko na lang tong phone ko sa diretso sa power bank ko, kasi wala tayong adapter Okay naman ako sa seat, sa comfort, sa power. For 125cc actually malakas na to para sa akin niya sa harap, para matry din natin, diba? Magamit ko rin yung hook sa harap pagpapasok ko sa trabaho, ganyan, or papasok ko sa school. Tapos iwan nyo lang, diba? Magkatabi sila yung coffee shop, tapos mga motor helmets, motor jackets, gloves. Kaya ang gandang tambayan din ng mga motor. So punta tayo. Actually ang ganda ng panahon ngayon, 9:34 AM, pero hindi siya sobrang init. At syempre hindi rin siya sobrang traffic. So guys, ito na yung Cafe Alibay. Kaso bukas na ba sila? Parang sarado pa. Let's see. Oh, bukas na. Uy, may big bike ka agad sa harap natin. Sheesh, dami scooter. Oh my god, ang dami. Ang dami motor. Saan po pwede mag-park? Kahit saan dito? Salamat po. Grabe, ang dami oh.
Gaganda. Sa kanila kaya yan o sa mga customer? I think sa mga customer na nasa loob. Ito yung, ano name nito? Motobox. Ito pala Motobox. Sabi guys, sabi yung mga motor oh. Sa mga viewers natin, subscriber, ride tayo rito, tambay tayo rito. Ito ba yung parang new Moto Street. Sakto yung dala nating motor oh. Bumagay. Videohan natin yung motor. Ito yung katsudon na in-order. Kasi bukod dito sa may coffee shop na nandito, sa Cafe Alibay, bukod sa Cafe na Alibay, meron dito na parang mga ramen, mga pasta, tapos salad. Ayan yung in-order namin. Tapos sa tapat nga niya yung mga helmet shop. So, kompleto na rito. So guys, eto, paalis na kami. Nakausap namin yung may-ari kanina nung The Alibay. He's recommending to try the Spanish latte next time daw. Actually, gusto pa nga niya mamigay ng libre. So syempre nakakaya. Tsaka okay, busog naman na kami. Sabi ko next time we'll be back here with friends. Ayan, nagalisan na ibang scooter. Tapos kanina kaya hindi kami gano'n nakapagsalita rito sa Motobox kasi yung nagmi-meeting yung Vespa group. I don't know anong meeting nila. Maybe business or personal. Sobrang gaan. Let's go! So guys, ito alis na kami ng The Alibay. Thank you po sa masarap na kape. We'll be back again there soon. At may kasama na tayo. Medyo marami na tayo. So ito na rin, pabalik na tayo ron sa pinagrentahan natin. And it's only 7.3 kilometers or 14 minutes away from here. Diba guys, napakalapit lang. So we're here together with Yamaha Fazio. Sobrang thank you sa magandang performance, sa magandang experience na binigay mo sa amin. This wouldn't be possible do sa pinagrentahan natin kasi sobrang naging dali lang yung transaction namin. Tapos sinabi ko nga nung isang araw lang na kung pwede sa linggo, pumayag ka agad siya. So yun, ganun kabilis. Nagpaalam lang kami kung pwede sa linggo, available, walang gagamit, wala daw. So actually may gumamit siya nung kahapon, Sabado. Pero yun, since linggo wala naman nag-occupy, binigay niya na sa amin. Yung ADB 160 nila ginagamit ngayon. Ang PCX yung nakabakante. So papagas pa pala tayo. Actually wala pang bawas yung tangke niya rito. Nakailang kilometer na tayo. Siguro around 45 or 48 kilometers simula kung saan tayo nagpunta. Kasama na tong pabalik. So maghanap tayo ng gasolina pala malapit sa kanila. So ibabalik na natin tong motor, kaya sobrang thank you po ulit. Shoutout sa JR Rental. Support natin siya guys by liking his page ha. So guys, dito ko na tatapusin yung ating video kasi tayo ay uuwi na after. Balikan si ating Pixie. Baka nagtatampo na yung motor natin doon. So I do hope that you like the videos, the content that we made today. Sana nakatulong sa inyo. If may mga tanong kayo, please comment lang kayo and share your experience about Fazio. Maraming salamat guys and see you on my next vlog. Thank you.